Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos dahil siya po ay tapat, siya ay mabuti at kailanman hindi po nagbago. Amen ba? Amen. So sa umagang pong ito mga kapatid, bago tayo magsimula, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Hesus, muli nagpapasalamat kami sa inyo. Salamat Panginoon sa buong taon na ibinigay niyo po sa amin. Dahil doon, Panginoon, nakita namin ang kabutihan, katapatan, at pagmamahal ninyo sa bawat isa. Panginoon, sa umagang ito, gusto po naming mabigyan kayo ng papuri at pagsamba. At nawa, Panginoon, sa umagang ito, gusto po naming tunay na makalapit sa inyo at marinig ang boses ninyo. Lord, kung meron man kayong mga nakikitang karumihan sa puso namin ngayon, at kung meron kayong mga nakikitang kasalanan sa buhay namin, na sadya man namin nagawa o hindi namin sadyang nagawa, malaki man ito sa aming paningin o maliit man sa aming paningin, Panginoon, kami po ay patawarin mo dito. Panginoon, ayaw po naming magkaroon ng hadlang sa umagang ito sa paglapit namin sa inyo. Gusto po namin, Panginoon, na mayakap mo kami. Gusto po namin, Panginoon, na ang mga salita ninyo ay patuloy na tumatak sa aming puso at isipan. Salamat, aming Panginoong Yesus, sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, Panginoon, nagkaroon kami ng kapayapaan, na balang araw magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Heavenly Father, this day is for you. Lord, we offer you, Lord, yung mga salitang manggagaling sa mga oras na ito na aming pag-uusapan. Nawa, Panginoon, ikaw lamang ang kanilang marinig. Ikaw lamang ang kanilang makita. Ikaw lamang, Panginoon, ang kanilang maramdaman. Hindi po ako magaling, Panginoon. Ikaw lamang po ang aking gustong puriin. Ikaw lamang po ang aking gustong pasalamatan dahil alam ko na ako, Panginoon, ay nasa inyong likuran. Lord, we offer you this day. We offer you the highest praises, the highest honor, the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat mga kapatid ay makakaupo na po. Isang maligayang paparating na bagong taon po sa bawat isa. Alam niyo po, tuwing bagong taon, lagi pong merong nauuso. Ngayong bagong taon na to, nauuso na naman ang pagtalon para tumangkad. Aminin po natin, sino dito ang mga tumalon para tumangkad? For sure, marami. At naniniwala ako na sa bawat taon ng pagtalon nyo, hindi naman kayo tumangkad. Di ba? Ang daming humihiling ng pagtangkad tuwing bagong taon, kaya maraming nagtatalunan. Alam nyo, ngayong bagong taon din, katulad ng mga bagong taon sa mga nakaraan, nauuso po, mga kapatid, ang pagsusuot ng polka dots. Tignan nyo ngayon mga katabi nyo, nakasuot na ba ng polka dots yan? Di ba? Nauuso po kada taon ang pagsusuot ng polka dots. Hindi lang yon. Tuwing bagong taon, mga kapatid, nauuso rin sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, ang pagbibili ng mga prutas na bilog. Sino dito ang nakapamili na? Di ba? Nakapamili na ba kayo ng orange? Nakapamili na ba kayo ng mansanas? Nakapamili na ba kayo ng mga prutas na bilog? Alam niyo po, napakaraming nauuso kada bagong taon. At meron pong isang sikat na talagang alam natin na nauuso kada taon. At ito po yung New Year's resolution. Alam niyo po mga kapatid, kada taon na lang, talagang naririnig natin yan. At kada taon na lang, iba't ibang New Year's resolution at minsan may common na New Year's resolution ng ating naririnig at napag-uusapan. Alam niyo po, nag-research ako, bago pa man dumating ang 2025, ilang araw na lang ba? Ano na ngayon? 29? So meron na lang tayong 3 araw bago ang bagong taon. Alam niyo po, meron ng mga taong nagbibigay ng kanilang mga New Year's resolution. At ito po ang ilan sa mga na-survey ko na New Year's resolution. Next slide please. Ito po, una daw po na New Year's resolution na maraming nagsasabi, ako ay magsisave na ng mas marami pang pera. Naniniwala ba kayo doon? Na talaga bang pag sinabi nyo at sinulat nyo, Lord, ang New Year's resolution ko, number 1, magtitipid na ako. Diba? Day 1, nagtipid. Day 2, nagtipid. Pagkatapos ng day 3, day 4, day 5, day 10, mas marami pa yung Shopee kesa natipid.
Di ba? Alam nyo, mga kapatid, maraming may ganyang New Year's resolution. At isa na ako doon. Medyo guilty ako sa part na yan. Kasi noon, talagang sabi ko, hindi na ako gagastos. Hindi na ako basta kung saan lang igagasta yung mga meron ako. Hindi lang yon, meron pa. Ito, sikat to. Improve physical health. Sabi nila, ang dami kong nakain ngayong Pasko. May lechon, may spaghetti, may lumpia, at kung ano-ano pa. Pagtatak ng January 1, asahan nyo, itatataga ako sa bato. Hindi ako papayat. Di ba? Hindi. Alam nyo, maraming nag-New Year's resolution na sasabihin nila, day 1, papasok ako ng gym. Mag-e-enroll ako. Tignan nyo yung mga katabi nyo. Sino dyan sa inyo ang nagsabi na mag-workout na sila ngayong taon? Or noong mga nakaraang taon? Sino dyan? Guilty rin ako dyan. Alam nyo po ba? Alam niyo po ba, guilty ako dyan. Sinabi ko sa sarili ko, noong last January, mag-workout ako kahit sa bahay lang. Alam nyo, mga kapatid, mas marami pang higa ko kaysa sa workout ko. Di ba? Alam nyo yun, marami tayong New Year's resolution patungkol sa ating physical health. Because we want to improve it. Isa pa, eto, nakita ko to. I-enhance ko yung mental health ko. Magbabasa na ako. 10 libro at least sa isang taon. Dapat makapagbasa ako para ma-improve ko naman yung ano ko, IQ ko, ma-improve ko naman yung mental health ko. Saan mas marami yung nabasa? Sa libro or sa Facebook? Saan? Di ba mga Hindi lang yon, mga kapatid. Meron pa sa atin dito na sasabihin nila, Pastor, this January 1, gagalingan ko na sa trabaho. Hindi na ako magpapakalate. Aba, unang araw. Late kagad. Di ba? Unang araw, day 1 to 10. Or kung meron mang araw na talagang nag-i-improve tayo, pagdating ng ilang buwan, nawawala na yung motivation kagad natin. Hindi lang yon. Meron ding home improvement. Ito, nagtaka ako, bakit merong home improvement? Bakit sa panahon natin ngayon, meron ng mga tao na gustong baguhin or ayusin or i-develop yung kanilang mga tahanan? Di ba? Alam nyo, mga kapatid, ilan lang to. Ito lang po yung mga nakita kong nasa survey na common na nagiging New Year's resolution ng tao. At naniniwala ako na hindi 100% talagang nagagawa ng bawat isa ang kanilang New Year's resolution. At alam niyo po ba kung bakit? Bakit madalas hindi natutupad ang New Year's resolution ng tao? Because tayo po ay nakadepende sa sarili nating kalakasan. Di ba sasabihin mo, kaya ko to. From day 1 to 10, kakayanin ko to. Magsisipag ako sa sarili mo. Nakaasa ka sa sarili mo. From day 1 to 5, hindi ako kakain ng mga lechon. Di ba? Sarili mo na naman. So, kasi maraming nagpe-fail sa New Year's resolution kasi nakadepende po sila sa sarili nilang kalakasan. Nakadepende tayo sa sarili nating kalakasan. Why not, mga kapatid, why not, ganito gawin natin? Instead na sabihin natin na New Year's resolution, why not i-embrace natin New Year's Jesus solution? Si Jesus ang solution. Di ba? Kasi alam natin na kapag si Jesus ang ating motivation, hindi man malakas ang ating pangangatawan, hindi man malakas ang ating pag-iisip, hindi man tayo motivated at all times, pero alam natin na merong Diyos na nagbibigay kalakasan sa atin, katulad ng sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 13, tayong mga Kristiyano ay mamomotivate to do the things na pinapabago sa atin ng Panginoon. Alam niyo sa umagang ito, na-realize ko na oo nga, hindi naman talaga dapat sa atin. Dapat talaga si Jesus ang motivation natin. Alam nyo, simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, you are already a new being. Tayo po ay panibagong tao na. Tayo po ay panibagong creation na. Panibagong being na. At naniniwala ako, since tayo ay panibagong tao na, we are a new being, there is always a new beginning. So huwag tayong sumuko. Kahit sa umagang ito, ang title natin, mga kapatid, New Being, New Beginnings. We have a new beginning every day, especially this coming New Year. Bago po ako magsimula sa pagbabasa ng verse, disclaimer lang po. Hindi porket matagal na tayong Kristiyano, ay wala nang mababago sa atin.
Hindi porket matagal na tayong Kristiyano, ay wala na tayong mai improve sa buhay natin. Hindi porket matagal na tayong Kristiyano, ay mas angat na tayo kaysa sa ibang Kristiyano. Lahat po tayo dito, na new being, meron po talagang pagkakataon na magbago araw-araw. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Isa lang po ang verse natin. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. This is a very familiar verse for everyone. The old has gone, the new is here. Alam niyo, naghanap ako ng maraming verse na pwedeng i-relate sa New Year. Naghanap ako ng story, naghanap ako ng mga characters from the Old Testament. Kaya lang naisip ko, bakit hindi natin pag-aralan ng isang verse na alam ng lahat pero hindi natin nai-apply? Hindi madalas nai-apply at nare-remind sa buhay natin. Which is 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi diyan, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new has come. Or the new is here. Alam niyo po, ang 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ito po ay nagpapahayag na kung sino man daw po ang nakay Kristo, sila po ay panibagong tao na. Kung sino man daw po ang nakay Kristo na, yung nakaraan, wala na. At kung sino man daw po ang nakay Kristo na, mga kapatid, siya na daw po, si Kristo na daw po ang namumuhay sa buhay niya. Ngayong bagong taon na to, since si Kristo po ay nasa sa inyo na, dahil tayo ay new being na, why not i-apply natin yung bagong tayo sa panahon na susunod na taon? Why not i-apply natin yung binigay ni Kristo na pagkatao natin sa susunod na taon natin? How can we do that? Number one, mga kapatid, to apply our new being in the new beginnings is to embrace the new you. I-embrace mo. Yakapin daw po natin yung bagong tayo. Tinanggap niyo po ba si Jesus bilang inyong Savior lang? May tanong po ako sa inyo. Sige, ganito. Para lahat tayo ay makapag-reflect. Ilan po sa atin dito ang 1 to 5 years ng Christian? 1 to 5 years ng Christian. Taas ang kamay. Taas ang kamay. 1 hanggang 5 taon ng Kristiyano. Taas ang kamay. O yan, meron. Sino dito ang 6 to 10 years ng Christian? 11 to 15 years ng Christian? Puro si Tita Maylin, ha? Sino dito ang 16 to 20 years pataas ng Christian? Marami. Mga kapatid, wag naman kayo mahiya. Nahalata ba yung age nyo pag tinasabi ko yon? Mga kapatid, kung ilang taon na tayong Kristiyano, ibig sabihin nun, matagal nang nasa loob mo si Kristo. Kung ilang taon ka ng Kristiyano, ibig sabihin nun, matagal nang nasa iyo si Kristo. Ito ang tanong ko sa inyo. Nung time ba na nakakilala kayo sa Diyos, tinanggap nyo lang ba siya as your Savior or tinanggap mo rin siya as your Lord? Kasi kung tinanggap mo lang siya as your Savior, ibig sabihin hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Gusto mo lang siyang tanggapin bilang iyong tagapagligtas. Gusto mo lang siyang tanggapin para makapunta ka ng langit balang araw at hindi ka mapunta ng impyerno. Pero kung tinanggap mo rin siya as your Lord, ibig sabihin binibigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang buhay mo. Diba? Binibigyan mo ang pagkakataon ng Diyos na yung dating ikaw, gawin niya ng bago. Yung dating pagkatao mo, gagawin niya ng bagong pagkatao. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo? Right now, sa paparating na 2025, let's embrace the new you. Do not just embrace the Lord as your Savior. Embrace the Lord also as your Lord. Kasi by that, mga kapatid, sabi po sa verse 17a, if anyone is in Christ, the new creation has come. Matutupad lang yung panibagong tao na makikita si Kristo kapag niyakap mo si Lord bilang isang Diyos mo rin. Pag niyakap mo si Lord, hindi lang basta tagapagligtas, kung hindi, hari mo rin, Diyos mo rin. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa ba kayo? Alam nyo, minsan may nakausap akong isang matanda. Sabi ng isang matandang yon, Pastor, ako ay 75 years old na, pero feeling ko 35 pa rin ako. Kaya kapag mayroon tumitingin sa aking mas bata, kinikilig ako. Sabi ko, bakit naman? Ayaw mo bang tanggapin na matanda na? Ayaw mo bang tanggapin na nandyan ka na sa age na yan? Ayoko, Pastor. Kasi gusto ko yung dating ako pa rin. Paano ka uunlad? Paano ka magpa-progress sa buhay mo kung hindi mo tatanggapin kung ano ang edad mo?
Alam nyo, minsan tayo ganun bilang isang Kristiyano. Pastor, Kristiyano ko, pero ayoko tong tanggalin sa buhay ko. Pastor, Kristiyano ko, pero Pastor, pwede bang hindi ko i-embrace yung panibagong ako na sinasabi ni Lord na maging mapagmahal? Pastor, pwede bang hindi ko i-embrace yung sinasabi ni Lord na maging magpagpatawad? Pastor, pwede ko bang hindi i-embrace yung sinasabi ni Lord na lagi na akong magsamba? Basta tatanggapin ko siya as Lord, as Savior, pero yung dating ako hindi ko kakalimutan, hindi ko i-embrace yung bagong ako, hindi po yun ganun. Alam niyo po, nung tayo po ay tumanggap sa Diyos, tayo po ay tinawag na mga anak niya. Sabi po sa John 1:12, mga kapatid, if any of you receive Christ, you have the opportunity to be His children. Di ba, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maging anak niya. Di ba, alam niyo po, kung tutuusin, hindi naman talaga tayo parte ng pamilya ni Kristo. Di ba? Hindi naman talaga tayo parte ng linya ni David. Pero dahil mahal ka ni Lord, at mahal ako ni Lord, inampun ka niya. Nagkakaintindihan? Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Tanggapin mo yung bagong ikaw. Pakisabi sa katabi mo, tanggapin mo yung bagong ikaw. Tayo po ay tinawag na anak ng Diyos. Alam niyo po sa mga royalties sa ibang bansa, kapag po kunyari sa UK, tapos let's say sina Queen Elizabeth, kapag yung anak po nila ay kasakasama nila, at kapag yung anak nila ay part ng royalties, mga kapatid, kahit saan man siya magpunta, pinapakita niya po yung characteristic ng pagiging royalty. Pinapakita po niya yung characteristic ng pamilya niya. Hindi niya po binabago yon sa mga nakakasalamuha niya. At ganun din tayo bilang isang Kristiyano. Since part kayo ng pamilya ni Jesus, yung bagong ikaw, hindi lang sa nandito sa church nakikita. Nagkakaintindihan tayo? Yung bagong ikaw na nagsasalita na ng maganda patungkol sa Diyos, na sumasamba sa Diyos tuwing nasa church, dapat nakikita rin kahit saan tayo magpunta. Amen? Nawa maging New Year's resolution natin yan. Na i-embrace natin yung bagong tayo. Na i-embrace natin yung bagong, kunyari ako po, pangalan ko Christian. Na i-embrace ko na yung bagong si Christian. Diba? Yung i-embrace mo na yung bagong ikaw, yung pangalan mo. Hindi man nagbago yung pangalan mo, pero may nagbago sa'yo deep inside. Diba? Basahin po natin to. As we enter the new year, embracing the newness in Christ means acknowledging that we are not just improved version of ourselves, but entirely renewed. Tignan nyo to, mga kapatid. Kapag ina-acknowledge mo na ikaw ay bago na kay Kristo, hindi ka lang basta nag-improve. Talagang ang ginawa ni Lord, ni-renew ka niya. Ni-renew. Diba? Kumbaga, sa isang, halimbawa, ganito. Kapag meron kang plan sa SM, kunyari may plan ka sa Smart, hindi nila i-develop yung phone mo na luma, tapos yun na yung ulit yung gagamitin mo. Kapag yung plan mo umabot ng 24 months, marirenew, papalitan ng bago. Ganon daw tayo. Hindi tayo in-improve, hindi tayo inayos lang, pinalitan tayo ng bago. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo. So ibig sabihin, may bagong pagkatao sa'yo. May bagong pagkatao sa puso mo. And according to Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Tignan niyo yan, malinaw naman mga kapatid. Bibigyan daw tayo ng Diyos ng panibagong puso at bibigyan tayo ng panibagong espiritu. So mga kapatid, kailangan mong tanggapin na isa ka ng panibagong tao na binago ng Diyos. Pansin nyo, kapag ang isang tao hindi marunong mag-admit na sila ay makasalanan, talagang hindi nakikita yung pagbabago. Kapag ang isang tao ay hindi in-acknowledge or in-embrace yung binigay sa kanya ng Diyos na grasya at biyaya, na siya ay pinatawad na sa kasalanan, hindi talaga nakikita yung pagbabago. So this morning, this coming New Year, naniniwala naman ako na meron talaga kayong New Year's resolution. Nawa i-involve nyo sa New Year's resolution nyo yung pag-i-embrace ng bagong pagkatao po natin. Amen? Gusto ba natin habang buhay tayong batang Kristiyano? According to the Bible, mga kapatid, ang mga batang Kristiyano, ano yan? Sila ay kumakain lang ng puro gatas. Ibig sabihin, mga magagaan lang.
Pag yung mga Kristiyanong matured na, kumakain na ng mga meat yan. Gusto ba natin habang buhay nagagatas tayo? 30 years old ka na, chumuchupon ka pa. Di ba? 35 years old ka na, dumidedi ka pa. Ayaw naman natin yun. Di ba? Gusto naman natin na ma-develop tayo. Gusto naman natin ng bago sa buhay natin. So, kung gusto nyo yun, embrace the new you. Pastor, parang hindi ko naman nakikita na talagang may nagbago sa buhay ko. Kasi last year, masungit ako. Ngayon, masungit na naman ako. Pastor, parang hindi ko naman nakita na may nagbago sa katabi ko. Last year, nagmumura to. Ngayon, nagmumura na naman. Diba? Pastor, parang hindi ko naman nakita na may nagbago talaga sa pamilya ko. Last year, hindi naghuhugas ng plato yung anak ko. Ngayon, hindi pa rin naghuhugas ng plato. Diba? Last year, pastor, talagang parang wala nagbago. Asawa ko last year, pastor, parang hindi naman ako mahal. Hindi ako binibila ng bulaklak. Ngayon, parang hindi na naman ako binibila ng bulaklak. Pastor, bakit parang wala nagbabago? Alam niyo ko po kung saan laging may nagsisimulang nagbabago? Sa iyo, sa puso mo, bago ang ibang tao. So kung gusto mo talagang may pagbabago, sa sarili mo muna. Minsan may narinig ako nagpipray. Pastor, pinagpipray ko yung pamilya ko na sana sila ay magbago na. Sana, pastor, humaba yung pasensya ko. Ayun, lalong nangulit yung mga anak, humaba nga yung pasensya niya. Di ba? Sabi niya, bakit di mo naman sinasagot yung panalangin ko? Sinagot ko na. Humaba na nga yung pasensya mo eh. Di ba? Akala natin hindi sinasagot ni Lord ang panalangin natin para magbago po ang isang tao. Ang binabago pala una ni Lord, tayo. Amen? Gising pa ba kayo? Pakikalabit yung katabi mo. Bagong taon na, magbago ka na. Di ba? Alam niyo, maraming guilty dyan. Minsan may narinig ako, pastor, itong anak ko, itong asawa ko, demonyo, hindi nagbago. Huwag mo naman tawagin demonyo anak mo. Magbabago naman yan. Di ba? Sabihin na lang natin sa kanya, anak, bagong taon na, magbago ka na. Di ba? Asawa ko, bagong taon na, magbago ka na. Yakapin mo na yung identity mo kay Kristo. And of course, mga kapatid, sa buhay natin ngayon, meron po bang part ng buhay natin ngayon or area ng buhay natin ngayon na nag-i-struggle tayo to accept yung identity natin kay Kristo? Pastor, minsan may narinig ako, hindi ko alam, pastor, kung totoo bang Kristiyano ako. Kasi gusto ko naman mag-church pero parang ang dami kasi nagkakagulo, pastor, pag nag-church ako eh. Pastor, gusto ko naman talagang magbago pero parang ayaw ng tao sa paligid ko. Mga kapatid, meron bang part ng buhay nyo ngayon or area ng buhay nyo ngayon na nag-i-struggle kayo para i-accept yung identity nyo kay Kristo? Kung meron man, this new year, isuko natin ulit yan kay Lord. Diba? I-commit natin muli kay Lord. Alam nyo ngayong bagong taon, meron tayong i-declare. Gusto ko sabay-sabay nating basahin. Okay? Next slide please. Pakisabi nyo nga to. I am a new creation in Christ. I will live in His purpose and grace. Nawa araw-araw maalala natin yan. Bago na tayo eh. Hindi na tayo yung dating tayo. Alam niyo yung ginagawa ni Satan sa'yo at sa akin? Nag-i-inject na lang siya sa isip mo, ikaw to dati. Diba? Nagkasala ka dati, tapos lalapit ka kay Lord. Ikaw to dati, manginginom ka eh, lasinggero ka. Diba? Ikaw to dati, babaero ka. Ikaw to dati, sugalero ka. Ikaw to dati, gastadero ka. Diba? Lahat binabalik sa'yo ni Satan para lang hindi ka makapag-move forward. Ganun po ang ginagawa niya. Kaya tuwing maaalala natin yung ating mga nakaraan, ito lagi nating sabihin, I am a new creation in Christ. May bago na tayong pagkatao. At nawa, maging masaya tayo dahil merong nagbago sa atin na Diyos na katulad ni Jesus. Di ba? Alam nyo nga po mga kapatid, netong isang araw, nag-uusap kami ng asawa ko, sabi niya, magbabagong taon na, bili tayo ng bagong damit. Masaya kami, kasi may bagong damit. Di ba? Magbabagong taon na, sana bago yung suot natin. Para pagdating ng bagong taon, sunod-sunod yung bago. Huwag naman sunod-sunod yung bago. Araw-araw nang bumili. Anong gusto kong sabihin? Kung masaya tayo, doon sa bago na dumarating sa buhay natin, maging masaya ulit kayo. Dahil nasa sa inyo na si Kristo. Amen?
Amen. Praise God, mga kapatid. So ituon ang iyong isipan, mga kapatid, sa panibagong ikaw na ginawa ng Diyos sa iyo. At para mas makilala mo pa ang panibagong ikaw na ginawa ng Diyos, huwag nating kalimutan na basahin ang kanyang salita araw-araw. Nawa maging part yon ng ating pangarap sa susunod na taon. Di ba? Nawa maging part natin na pangarap yung babasahin ang salita niya araw-araw. Di ba? Wag lang sana natin basahin ang salita ng Diyos for inspiration. Nawa, basahin din natin ang salita ng Diyos for instruction. Kasi minsan nakakalimutan natin, Pastor, nai-inspire ako sa salita ng Diyos, tinatanggap ko na kung sino ako. Paano kapag di ka na-inspired? Paano kung yung emotions mo nagbago na? Hindi mo nababasahin. Read the Bible also for instruction, and you will see that you are a new creation. Amen? Amen. Praise God. Next, mga kapatid, aside from embracing the new you, this coming new year is leave the old behind. Iwanan mo na. Di ba? Pag sinabing iwanan, talagang iwan literal. Hindi sinabi dyan, magkuha ka lang ng ekstrang parte ng buhay mo, tapos dalin mo. Yung dating ikaw na hindi naman maganda, unti, dalin mo. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos. Basahin natin ang verse 17b. The old has gone. Basahin ko sa inyo ng buo para mas maintindihan nyo. If anyone is in Christ, kung sino daw po na kay Kristo na, new being na, ano sabi dito? The new creation has come, the old has gone. Nawawala na. At mawawala lang yan kung ikaw din mismo magde-decide na tanggalin yan. Alam mo, ang Diyos, talagang ililigtas tayo sa kasalanan. Pero alam nyo, sabi sa Biblia, meron tayong will to do the things na gusto nating gawin. Pero not all are beneficial. Di ba? Pwede tayong magkaroon ng consequences pa rin to anything na gagawin natin out of our will. Pero ang gusto ng Diyos sa atin, kapag sinunod mo siya, kailangan mo talagang iwan yung dating ikaw. Pastor, ang lungkot naman. Kailangan ko pa talagang iwan yung bagay na nakasanayan ko? Tignan nyo to. Isaiah chapter 43 verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Alam niyo ang mga taong binabalik-balikan ng nakaraan, yung taong senti ng senti, yung kanta ng kanta na sana yung dalawa ang puso ko, di ba? Sana hindi niya ako iniwan. Yung malungkot, yung lalong broken-hearted. Di ba? Holding on to past mistakes or regrets hold us back and stops God's plan for us. Naniniwala ako na kapag sa Paska nakatuon at hindi sa ngayon at sa susunod na taon, hindi ka makakapag-move forward. Imagine niyo na lang, halimbawa ho sa isang eroplano. Alam niyo po sa eroplano, hindi ho kayo pwedeng magdala ng extra baggage kapag hindi naman kayo nagbayad ng extra baggage. Kunyari, kayo po ay pupunta ng Palawan. Halimbawa lang, Palawan. Tapos meron dong parang 7 kilograms na kailangan mo lang na i-hand carry. Yun lang ang kailangan mong dalhin. Kapag sumobra ka doon at nagpumilit ka na dagdagan pa yon, hindi ka nila pasasakayin. At kapag nagpumilit ka pa, teka lang, pasahero ko, customers are always right. Di ba? Pasahero ko, kailangan ko pumunta ng Palawan, pupunta ako doon. Kahit anong gawin nyo, hindi ka nila pasasakayin. Nagkakaintindihan tayo? Ganon din po sa buhay natin. Alam nyo, hindi ka makakapunta sa patutunguhan mo kung lagi kang sa nakaraan, yung dating ikaw pa rin ang inyong pinagtutuunan ng pansin. Kapatid, alam nyo, tuwing bagong taon, meron naman talagang bago. At naniniwala ako tuwing bagong taon, meron pa rin tayong mga bagay na ayaw iwan. Halimbawa ho, alam nyo po ba yung cellphone ng Nokia? Magtaas nga ng kamay na nakagamit ng Nokia dito. O yan, di ba? Naalata lalo yung edad nyo. Di ba? Lahat naman siguro nakagamit ng Nokia cellphone dito. Kasi sila yung parang sikat na brand ng cellphone noon. Di ba? Naalala ko pa yung cellphone ko noon ng Nokia. Meron pang antena yan. Talagang dinadownloadan ko pa yan ng music dun sa bawat computer shop. Pero ngayon, talagang wifi lang, makaka-download ka na. Pero, ang gusto ko lang sabihin, mga kapatid, alam niyo po ba, kahit gaano kasikat ang Nokia noon, hindi na po sila sikat at umunlad ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi masyado silang nag-dwell on the past. Akala nila, yung product nila, hindi na kailangan i-develop. Kasi sikat na yun eh.
Akala nila yung product nila na ginawa, okay na yun. Sapat na yun. Hindi na kailangan magtuon pa ng pansin para i-develop. Ano nangyari ngayon? Naglabasan na si iPhone, naglabasan na si Samsung, naglabasan na si Oppo, naglabasan na si MyPhone, at kung ano-anong klaseng cellphone naglabasan na. Nalaos si Nokia. Hindi na-develop, hindi narating yung success. Sa buhay natin, alam nyo, gusto talaga ng Diyos na maging successful ang bawat isa. Kaya nga ayaw niyang mag-dwell ka on the past. Di ba? Ayaw ng Diyos na mag-dwell ka dun sa nakaraang kasalanan mo, yung kasalanan mo na addict ka sa pornografiya. Ayaw ng Lord na mag-dwell ka dyan. Bitawan mo na yan. Kasi pag nag-dwell ka dyan, masisira lang yung isip mo. Ayaw ng Diyos na mag-dwell ka sa addiction in many vices, sa pagyoyosi or kung ano paman. Ayaw ng Diyos na mag-dwell ka dyan. Kasi gusto ng Diyos na mag-dwell ka dun sa ngayon na binibigay niya at para marating mo yung kalooban niya. Nagkakaintindihan tayo? Ayaw ng Diyos na mag-dwell tayo dun sa mga nakaraang pagtatalo natin sa mga asawa natin kasi gusto ng Diyos na ngayon ayusin nyo para mas maging maunlad kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sino dito ang guilty na kapag nagtatalo sila bilang mag-asawa, binabalikan pa ang nakaraan? Huwag na kayong magsalita, baka pag-awayan nyo pa. Di ba? Baka pag-awayan nyo pa. Di ba? Alam nyo, ayaw ng Diyos na nagde-dwell tayo sa past. Meron ba dito na nagda-drive? Sigurado ako dito, marami dito sa atin na nagda-drive. Meron po ba kayong kakilala na kapag nagda-drive siya, sa rear view mirror lang siya nakatingin? Kumbaga dito lang. Kumbaga yung nakatingin lang sa salamin sa likod, doon lang siya nakatingin. Meron ba kayong ganong kakilala? For sure, wala. Kasi kung doon ka nakatingin, aksidente ang abot mo. Di ba? Saglit ka lang titingin doon, pero mas nakatingin ka doon sa windshield mo. Tama ho ba, mga kapatid? Tama ho ba? Ganon din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Saglit mo lang balikan yung nakaraan, make it as your lesson. Okay? Do not dwell on it. Make it as your lesson para alam mo na kung ano yung gagawin mo sa susunod na dumating, yung mga ganong sitwasyon. Halimbawa, dumating ang tukso, may sasayaw-sayaw na babae sa paligid mo, dati natukso ka, ngayon alam mo na kung paano, di gawin mong lesson, di ba? Dati, ikaw, lapitan ka lang ng mga tropa mo, o isang shot lang. Ngayon, hindi, alam mo na yung gagawin mo. Di ba? Hindi ka na basta dadaan doon sa eskinita na tinutukso ka mag-shot. Di ba? Alam mo na yung gagawin mo ngayon kapag nagtatalo kayo mag-asawa. Di ba? Bibilan mo na kagad ng bulaklak bago pa magsalita. Di ba? Alam na natin yung gagawin natin. Yung past, ginagamit yan para maging lesson for our present and for our future. Do you understand? Wala ako sa klase. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pakikalabit ulit ang katabi mo, huwag kang balik ng balik sa nakaraan. Medyo diinan nyo. Medyo diinan. Ulitin nyo, huwag kang balik ng balik sa nakaraan. Kapatid, this coming New Year, ano man ang nangyari from January to November up to December 28 kahapon, hindi mo na mababalikan yon. Alam nyo kung ano lang yung makokontrol nyo, yung present at yung kinabukasan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Alam nyo, minsan meron akong nakita na isang mountain climber. Isa po siyang professional. At meron po siyang mga kasama na mga professionals din. Merong isa na mga kapatid, na isa sa mga kasama nila ang hindi makarating-rating sa tuktok ng bundok. Marami sila nag-hike. Lahat sila umaakyat. Merong isa, ayaw makarating, hindi makarating. Tinanong ko kung bakit. Alam mo nyo, sabi, mga kapatid, ayaw iwanan yung malaking bag na dala-dala. Alam nyo, pag umaakyat pala kayo ng hiking, dapat pala hindi mabibigat yung dala nyo. Kasi baka ilang steps lang pagod ka na kapag mabigat yan. Ayaw iwanan. Kailangan mong iwanan kung ano ang pinapaiwan sa'yo ng Diyos. Pinapaiwan ba sa'yo ng Diyos yung ugaling hindi maganda? Iwanan mo na yan. Pinapaiwan ba sa'yo ng Diyos ngayong taon na to at hindi mo nadadalhin sa susunod na taon? Yung mga kinaaadikan mo, iwanan mo na yan. Pinapaiwan ba sa'yo ng Diyos yung galit mo ngayong taon? Baka bitter ka pa rin. Pastor, bitter pa rin ako. Christmas party noong nakaraan, hindi na naman ako nabigyan ng gift. O sino dito hindi nakatanggap? For sure, marami tayo. Isa na ako doon. Hindi ako nakakuha din dito. Pero okay lang yun.
Kasi masaya tayo dahil may Kristo tayo. Amen? Amen. Di ba? Ay, kung bitter pa tayo sa nakaraan, pinapaiwan na sa iyo ng Diyos yan. Katulad ng sabi ko nung nakaraang preaching ko, mga kapatid, yung bitterness, nagkikill po yan ng joy natin. Iwanan na po natin yan. May hindi ka pa ba napapatawad hanggang ngayon? Sabi ng Diyos sa'yo, iwanan mo na yan. Patawarin mo na yan. Meron ka pa bang hindi kinakausap hanggang ngayon? Kapitbahay mo lang, nadadaan-daanan mo. 10 taon na kayo magkakilala, hindi mo pa rin kinakausap. Sabi ng Diyos sa'yo, iwanan mo na yan, kausapin mo na muli sila. Paano kung yun na yung huling pagkakataon na makita mo sila, tapos di mo pa kinausap? Kausapin mo na yan. Alam nyo, merong isang word sa mundo natin na ang hirap-hirap sabihin ng tao. Alam niyo yung word na yun? Sorry. Bakit? Hirap na hirap sabihin ng tao ang sorry. Kasi punong-puno ng pride ang tao. Sa umagang ito, gusto kong maging maluwag sa puso natin yung word na sorry rin. Pakisabi nga sa katabi mo, sorry. Parang hina pag sorry na. Humihina pag sorry na. Ayaw na mag-sorry. Kapatid, kung meron man kayong nasaktan ngayong taon na to, huwag niyong hintayin ang pagkakataon na lumubog ang araw nang hindi kayo humihingi ng tawad. And according to the Bible, di ba sabi doon, huwag daw nating hintayin na lumubog ang araw na magkaaway kayo. Kasi madadala mo yan sa susunod na araw, susunod na taon, at susunod, baka sa hukay mo na, atakin ka na sa puso. Kapatid, huwag natin pagdamutan. Ang Diyos, naiwanan din natin. Kung ang Diyos, alam niyo po ba ang ginawa ng Lord sa atin para lang ma-realize natin na kailangan din nating maiiwan. Ang ginawa ni Lord sa atin, si Lord po, si Jesus, nasa kalangitan na po yan. Anong iniwan niya para lang iligtas ka sa inyong kasalanan? Iniwan niya una ang kaharian niya para bumaba sa lupa at iparanas sa iyo yung kaligtasan ng kalangitan. Kung ang Diyos natin may iniwan, ikaw pa kaya? Kung ang Diyos natin, mga kapatid, binaba niya yung sarili niya, nagpakumbaba siya, ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Iwanan natin kung ano ang pinapaiwan ng Diyos. So we can move forward doon sa kalooban ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Alam niyo po, minsan may nakita akong isang post sa Facebook. Ito yung post na to, ganito. Next slide ako please. Sabi niya, ganito, ito muna tingnan natin, mamaya na yung mga nakalagay dyan. Sabi ito sa post na nakita ko, in 2025, stop supporting people who doesn't reciprocate. May it be in liking your post, greeting you happy birthday, sharing your business or any little things, give that energy to where it's appreciated and valued. Sabi dito, ngayong 2025, yung mga hindi nagla-like ng post ko, ang ganda-ganda ng post ko, ang ganda-ganda ng picture ko, nakamacho pa ako doon, hindi nyo nilalike. Aba, hindi ko rin ilalike yung picture nyo. Di ba? Yung hindi sa akin bumate ng happy birthday, asahan mong hindi kita babatiin ng happy birthday, sabi dito. Ano pa? Sabi doon, yung mga hindi nag-share ng business ko, nag-share ako ng business, tapos hindi nyo sinishare, hindi man lang kayo bumili, kahit man lang milk tea, aba, asahan yung hindi rin ako babawi sa inyo. Kapatid, minsan ganun tayo eh. Gusto natin bumawi. Di ba? Gusto natin bumawi. Kalimutan nyo na yun. Kapatid, kalimutan nyo ang pagbawi. Kasi wala sa atin ang pagbawi. Ang kailangan natin, mga kapatid, iasa ito sa Diyos. Ano sabi dito? In 2025, continue to wisely and genuinely support others, even without any exchange. Alam niyo, minsan, katulad ng sabi ni Pastor Jonathan nakaraan, mas masarap sa pakiramdam ang nagbigay ka kahit walang kapalit. Nilike mo yung post niya, natuwa siya, that's it. May i-like man niya yung post mo or hindi, i-heart ka man niya or hindi, okay lang. Di ba? Binati mo ng happy birthday, tapos ikaw hindi ka binatian ng happy birthday, binigyan mo ng cake, binigyan mo ng kung ano-anong regalo, tapos hindi ka nakatanggap. Okay lang yan. Ang mahalaga, may Diyos ka. Amen? Amen. Hindi lang yon. Kung hindi man sinare kung ano-ano mga bagay na meron ka, okay lang yan, kapatid. Kasi naniniwala ako ang tunay na pagpapala nagmumula kay Kristo. Amen? Amen. Mga kapatid, give that energy to where it is appreciated and valued. Sabi dito, yes, it is important to give that energy to where it's appreciated and valued, but remember,
that your value should not just be determined by how others can reciprocate to you. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan? So kung may mga bitterness pa, or kung may mga bagay pa na hindi nyo makalimutan, na hindi maganda, iwan na natin yan ngayong taon na to. Okay po ba yon? Okay po ba yon? Praise God! Hindi ko naman sinabing iwanan nyo na yung may mga utang sa inyo. Ha? Hindi ko sinabi yun, ha? Hindi ko naman sinabi na iwanan nyo na kung sino pa man yung dapat nyong iwanan. Ang sinasabi ko lang, kung hindi yan makakatulong sa inyo, sa paglalakbay nyo para kay Kristo, iwanan na po natin yan. Kapatid, sa umagang ito, maliban sa dapat nating iwanan yung mga dapat iwanan, gusto rin ng Diyos, mamaya ko na siguro yung number 3, gusto ng Diyos, sa pag-iwan natin ng mga bagay na pinapaiwan ng Diyos, i-appreciate natin kung ano ang nandito sa atin ngayon. I-appreciate natin kung ano ang pinapagawa niya ngayon. So meron ako saglit na activity na gagawin. Bagong taon naman okay lang ba? Okay lang naman siguro, di ba? So bagong taon naman, gusto kong humarap kayo saglit sa katabi nyo. Humarap kayo. Harap, literal. Harap na literal. May papagawa lang ako saglit. Sige na. Mabilis lang to. Harap na literal sa inyong mga katabi. Kahit hindi nyo na i-move yung upuan nyo. Harap lang, yung mukha lang, mukha. Ayan. Tapos, sa right side, ito yung right side, ginawa namin to sa workers appreciation Gusto ko lang na ma-appreciate nyo yung mga katabi nyo. Sabihin mo, ito nasa right side muna, bibigyan ko kayo ng 30 seconds. Etong nasa right side, sabihin mo lahat ng mga bagay na na-appreciate mo sa katabi mo. Okay? Nagkakaintindihan tayo? Right side. Ito, right side. Right side, sabihin mo lahat ng bagay na na-appreciate mo sa kaliwa mo. Nagkakaintindihan? Pagkatapos ng 30 seconds, yung nasa kaliwa, sasabihin naman yung nasa kanan. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan? Okay, right side muna. 3, 2, 1, go! Sabihin mo lahat na na-appreciate mo. Okay. Left naman. Yung mga nasa kaliwa, sabihin nyo naman lahat ang na-appreciate nyo sa mga nasa kanan ninyo. Go! Okay, 3, 2, 1, stop. Praise God. Alam niyo po ba, nakita ko yung mga ngiti sa inyong mga mukha nung sinabi sa inyo yung mga bagay na na-appreciate sa inyo. Di ba? Nakita ko sa inyong mga mukha, Pastor, sabi sa akin, ang gwapo ko daw. Thank you, Lord. Di ba? Pastor, sabi sa akin, ang ganda daw ng ribbon ko ngayon. Thank you, Lord. Di ba? Pastor, sabi sa akin, talagang ang grabe ko daw sa ministry. Thank you, Lord. Pastor, sabi sa akin, talagang grabe daw yung perseverance ko kay Lord. Thank you, Lord. Alam niyo, mga kapatid, kung masaya kayo, na ina-appreciate nyo yung mga taong nasa paligid nyo at kayo na-appreciate, masaya rin si Lord pag na-appreciate siya. Amen? So mga kapatid, bitawan natin ang mga nakaraan. I-appreciate natin si Lord na nandyan. Amen? Praise God. Palakpakan po muna natin ang ating Diyos. Mga kapatid, kung sa mga oras na ito may mga bagay na hawak mo na humahad lang sa'yo sa paglalakad mo kay Jesus, guilt man yan, unforgiveness, pride, negative thoughts, material things, addictions, or kung ano pa man yan, may kakayahan si Jesus para baliin yan. Amen po ba? May kakayahan si Jesus para tulungan kang umalis dyan. May kakayahan si Jesus para tulungan ka na mawala yan sa buhay mo. Amen? Ganon ka-powerful si Jesus. Ganon ka-powerful po ang ating Diyos. So this coming new year, kapatid, leave the old things. Amen? Next, mga kapatid, aside from embracing the new you, this coming new year, as a new being, aside from leaving the old things, may pangatlo tayong susunod. Pangatlo, this new year, as a new being, step into your purpose. Di ba, lumakad tayo dun sa purpose ng Diyos sa atin. Basahin natin ang verse 17c. Tignan nyo yun.
If anyone is in Christ, the old has gone, the new has come. And the new is here. May bago nang nandito. The new creation has come, the old has gone, and the new is here. So anong meron doon sa bagong ikaw? Gusto ng Diyos, yung binigay niya sa yung panibagong pagkatao, gamitin mo para sa purpose ng Diyos para sa iyo. Kapatid, alam niyo ito, madalas ko itong nasasabi sa kakilala kong magaling sa music. Sabi ko sa kanya ganito, alam mo kapatid, binigyan ka ng Lord ng talent for a reason. Yang talent mo na yan, gamitin mo for His purpose. Yang talent mo na yan, gamitin mo for His glory. Ikaw kapatid, anong binigay sa iyo ng Diyos na kailangan mong gamitin sa susunod na taon? Binigyan ka ba ng Diyos ng panibagong ikaw, ng talent ng pagsasalita? Gamitin mo yan para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Binigyan ka ba ng Diyos ng isang confidence na kapal na mukha na kahit sino pa man haharapin mo para lang mag-share ng gospel? Gamitin mo yan. Kapatid, lahat tayo dito naniniwala ako may mga kanya-kanyang abilities na ibinigay ang Diyos. Di ba? Kaya nga tayo one body. Hindi lahat kamay. Hindi lahat paa. Hindi lahat tenga. Hindi lahat mata. Hindi lahat ulo. Lahat tayo nagpa-function in one body in different parts. May kanya-kanya talent na ibinigay ang Diyos. May kanya-kanyang skill na binigay ang Diyos. Step into your purpose. Anong purpose sa'yo ng Diyos sa umagang ito? Ikaw ba yung nag-aaral sa eskwelahan na Kristiyano, na matagal na nilang alam na Kristiyano? Gamitin mo yung pagkakataon para maibahagi si Kristo sa iyong mga kaklase. Ikaw ba yung isang empleyado na matagal na nilang kakilala na galing day by day bikutan? Tapos meron ka kakayahan na maidala sila sa church, gamitin mo yung purpose mo na dalhin sila sa church. Gising pa ba kayo? Amen! Living as a new creation means stepping into God's truth and purpose for your life. Mga kapatid, we need to step out. Kung merong stepping out of our comfort zone to receive the prize, meron ding stepping out of our comfort zone as a Christian to receive and to give the glory for Jesus. Amen? Kapatid, kailangan natin itong gawin. Walang Kristiyano na walang binigay na calling ang Diyos. Hindi lang sa pastor ang calling. O minsan, may narinig ako dito, may calling daw siya sa asawa niya. Di ba? Hindi lang yung gano'n ang calling. Lahat tayo may kanya-kanyang calling. Anong calling sa'yo ng Lord? Calling mo na mag-disciple, step into that purpose. Calling mo, kapatid, na mag-preside, mag-usher, at kung ano pa man na pinapakita sa'yo ng Diyos, step into your purpose. Tandaan mo to. Ito, tandaan mo. Kapag hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos, at hindi mo nagawa kung ano man ang purpose sa'yo ng Diyos, darating ang time na magkakaroon tayo ng regrets. Darating ang time na pagsisisihan natin, sayang, nung bata pa ako, sana pumunta ako, naging missionary ako, katulad ni Kuya Randy. Ngayon, 95 na ako. Hindi ko na kaya, ugod-ugod na ako. Darating ang time na pagsisisihan natin. So while there is a chance, there is always a new beginnings. Step into your purpose, kapatid. Pakisabi sa katabi mo, may purpose sa iyo ang Diyos. Hindi ko man alam kung ano man iyon, pero alam ng Diyos at alam ko nangungusap sa iyo si Lord. Huwag natin siyang hadlangan. Huwag natin itong harangan. It's a fresh start where the believer steps into a new identity and purpose in Christ. And according to John chapter 8 verse 32, sabi doon, when we step in the purpose of God, you will know the truth and the truth will set you free. Gagaan daw yung kalooban mo at malalaman mo ang katotohanan. Teka lang, ito palang gusto ng Diyos para sa akin. Teka lang, ito pala ang pinapagawa ng Diyos para sa akin. At ito ngayon na nagbibigay sa iyo ng panibagong simula. Kapatid, sa umagang ito, ilang days ba meron sa isang buong taon? 365 days. Tama? At pagdating ng January 1, magre-refresh na naman ang calendar. Sino dito nasa kalendaryo pa?
Ako, wala na. Wala na rin ako. Ganun pala yung feeling. Pag bingo na lang yung aasahan mo. Wala ka na sa kalendaryo, bingo na lang aasahan mo eh. Kapatid, sa January 1, magre-refresh ang calendar. Nawa, sa unang araw, alam mo na kung ano ang gagawin mo para sa purpose sa'yo ng Diyos. Meron pang ilang araw para ipag-pray mo. Huwag natin sayangin yung araw na 365 days nang hindi man lang natin na ibabalik sa Kanya kung anong gusto niyang ipagawa sa atin. The new is here. May bago kasi may dahilan. Merong nasa iyo si Kristo kasi may dahilan. Lumabas nga yung iPhone 16 kasi may dahilan. May bago na naman ng tao na gagamitin. Di ba? May lumabas nga kung ano-anong bago kasi may dahilan. Kayo rin, nasa inyo si Kristo kasi may dahilan. Amen po ba? Kapatid, this coming New Year, let's always find time to embrace your new you. Let's always find time kung ano ba yung mga dapat nating iwan sa taon na to. And this coming New Year, mga kapatid, let's step into the purpose na binibigay sa atin ng Diyos. Alam niyo, ayoko sayangin yung 2024, tapos tayo nandun pa rin sa dati. Ayoko sayangin. Ako ayoko sayangin yung 2024 na ganun pa rin ako katulad dati. Ayoko sayangin. Mahal ka ng Diyos, mahal niya ako, at habang nabubuhay ka, binibigay niya tayo ng panibagong simula. At habang nabubuhay tayo bilang new being in Christ, we have a new beginning to continue our lives. Kapatid, meron ka pa bang hindi naiiwan ngayong 2024? Meron ka pa bang hindi nagagawa na pinapagawa ng Diyos? Hindi mo pa ba nayayakap ang panibagong ikaw na binigay ni Kristo? Yakapin mo na, iwan mo na, at lumakad ka na patungo sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Jesus, salamat po sa inyong kapanganakan na nagbigay paalala sa amin, Panginoon, na ikaw po ang unang nagbigay, na ikaw po ang unang nagpakumbaba, at ikaw din po ang una na nandyan sa amin na hindi kami iniwan ni pinabayaan man. Panginoon, dalangin ko po ang aking mga kapatiran sa mga oras na ito. Kung meron man po this 2024 na hindi nila maiwan-iwan, I pray that you will give them courage. I pray that you will give them strength. And I pray, O Lord, that you will give them faith, that they will overcome everything because of your name, Jesus. And I pray, O Lord God, kung meron man sa mga kapatiran ko sa mga oras na ito, ang hindi pa nila makita kung ano ba talaga ang purpose nila sa buhay, I pray na maipakita mo to sa kanila. I pray na pangusapin mo ang kanilang mga puso't isipan. And I pray, O Lord, na kapag nakita nila ang purpose nila, magkakaroon sila ng confidence to do these things, not by their own strength, but by your strength. Heavenly Father, our Lord Jesus, salamat po for this new identity in Christ. Salamat po dahil tunay ang sinabi niyo, Panginoon, na kami po ay tinanggap niyo na bilang inyong mga anak. At tunay na kami po ay tinanggap nyo na bilang parte ng inyong pamilya. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, kung meron kang pagdududa sa inyong puso na feeling mo, hindi ka parte ng pamilya ng Diyos, at feeling mo wala pa yung identity ng Kristo sa'yo, huwag mo sayangin ang panahon. Darating ang bagong taon, nang hindi mo kilala si Kristo, huwag mo sayangin. Ito yung pagkakataon na kinakausap ka ni Lord. Mahal ka niya, ayaw ka niyang iwan, at gusto niya na gabayan ka niya sa bawat araw ng buhay mo. Kapatid, kung feeling mo nangungusap sa iyo ang Diyos at wala pa sa iyo si Kristo, sundan mo tong saglit na panalangin na to. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Dalangin ko na tanggapin kayo bilang aking tagapagligtas at hari. Dalangin ko na kayo po ang gumabay sa buhay kong ito. Amen. At mga kapatid, kahit tayo ay matagal ng Kristiyano, at feeling natin, merong naka-chain sa atin.
merong mga nakapalupot sa atin ng hirap-hirap tanggalin, hirap-hirap bitawan. Kapatid, ang Diyos ay nangungusap din sa'yo. Tanggalin mo na yan. You embrace your new you. Leave the old things behind and step into your purpose. Kapatid, kung gusto natin na itong panibagong taon na to na si Jesus ang maghahari, let's commit again our lives to Him. Let's commit again our plans to Him. And let's commit again our decisions to Him. Kapatid, if you want na ang Diyos ang manguna sa iyo, sundan mo rin saglit ang panalangin na to. Panginoong Yesus, Ikaw na nga po ang manguna sa susunod na taon. Ipinapaubaya at isinusuko ko na po sa inyo ang buhay kong ito. Panginoong Yesus, ipakita nyo ang purpose ko sa buhay. Ipakita ninyo ang bagong ako at ipakita nyo ang mga kailangan kong iwan. Inaalay ko po sa inyo muli ang aking buhay at ibinabalik sa inyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat po. Nawa, ngayong bagong taon na to, tunay na maibalik namin sa inyo ang glory, maibalik namin sa inyo ang kaluwalhatian, at maibalik namin sa inyo ang lahat ng pagsamba. We offer you, Lord, everything we have, and we offer you, Lord, everything, lalo ang buhay namin. Salamat po, aming Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen.